Ang video na to ay isang introduction sa Java programming. Ang mga objektibo natin ngayon ay ma-explain o ipaliwanag kung ano ba ang Java, saan to nang galing, onting historya sa Java, ano ba ang Java technology, ano ang mga features ng Java, ano ang program cycle o ang daloy ng pagbasa ng program niya, ano ang mga uri na program na pwede magawin sa loob ng Java, at magko-coding din tayo na may kaunting tips. So, ang Java ay isang program o isang language na ginawa ni James Gosling, Mike Sheridan at Patrick Norton noong nandun pa sila sa Sun Microsystems Project noong 1991. Una, tawag dito ay GreenTalk na ginagamit ang file extension o nagtatapos ang mga ginawang file dito sa .gp. Ito ay pinangalan ulit bilang Oak. Ngunit nagamit na ang pangalan na Oak, kaya ginawang Java ang pangalan nito. Ginamit nila ang pangalan na Java at hindi Silk dahil kakaiba ang pangalan na ito at mas gusto to ng ibang miyembro nila. Ang pangalan rin ng Java ay galing sa isang isla sa Indonesia na kung saan ginawa ang unang kape o Java Coffee. Sa 1995, ang Time Magazine pinangalanan ang Java bilang isa sa 10 pinakamagandang produkto ng 1995. At ang unang official na version o ang Java Development Kit 1.0 ay nirelease nila noong January 23, 1996. Originally, inspired siya ng C at C++, pero ginawa nilang mas simple at mas secure gamit ang extrang features. Tapos sa 2010, binili ito ng Oracle Corporation. Alam mo mga version ng Java. So sa 1995, una nilang nirelease ang Alpha at Beta ng Java Development Kit. Sa 1996 naman ang pinakaunang 1.0 na nirelease nila. Sa 1998, nag-split sila sa iba't ibang edisyon at nag-rebrand sila bilang Java 2 platform. So ang mga iba't ibang edisyon na ginawa nila is Standard, Enterprise at Micro para sa iba't ibang paggamit. Sa 2000 naman, introduce nila ang hotspot ng Java Virtual Machine para mas mataas ang performance ng Java mismo. Sa 2002, dinagdag nila ang non-blocking I/O para gumana ng maayos ang mga input at output nang hindi pinapatigil ang ibang task na nasa likod. Sa 2004, binago nila ang buong lengguwahe ng Java para mas optimize siya at mas mabilis. Sa 2006 naman, naglagay sila ng support para sa scripting para pwede mabasa o pwede mag-interact ang Java sa ibang lengguwahe ng pag-program katulad ng Python. Sa 2011 naman, unti lang ang nagyari na improve nila ang language nito at napa-update rin ang non-blocking I/O. Sa 2014 naman, nagdagdag sila ng Lambda expressions at ng Stream API. Pero dito tumigil kaunti ang pagdagdag nila sa Java. Susunod naman na 3 taon, 2017, nag-introduce sila ng module system o Project Jigsaw ang pagtawag nila. Sa Project Jigsaw naman, ginawa nila to para mas optimize ang storage ng Java. Para iba't ibang system na lang ang kailangan mo. Para sa ibang device o ibang platform,
para i-run ang file nila, kailangan mo ng specific na module ng Java Development Kit. Sa 2018 naman, nagkaroon ng long-term support at dinagdag nilang variable type. In-improve rin nila ang seguridad ng Java sa pag-update ng Java Virtual Machine. Sa 2019 naman, dinagdag nila ang switch expression o switch case at dynamic class data sharing o inheritance, isang feature ng Java. Ano ba ang Java technology? Ang Java technology ay isang programming language. Alam natin yan. Isa siyang malakas na programming language na object-oriented. So, gumagamit siya ng mga pangalan na ina-assign mo sa bawat variable. Ang development environment na neto ay dahil nagbibigay siya ng development kit. So, nandun na lahat ng kailangan mo para pag-develop at gumawa ng code. Ang application environment naman neto is pwede ka mag-run ng application directly sa Java Development Kit dahil sa Java Virtual Machine nila. Ang deployment environment naman is same siya as application, pero pwede sa iba't ibang platform. Kaya nga WORA o write once, run anywhere. Features naman ng Java. Nandito ang isang dosenang features ng Java. Marami, no? So, ang unang feature ng Java is simple siya. Madali siya matutunan at malinis rin ang pagkagawa. Ang sunod naman is object-oriented siya. Lahat ng variable sa Java ay tinitreat as object. So, pwede mo siya gamitin kung saan-saan. Like, ang sariling file mismo, pwede mo i-link sa ibang file para magamit ang code na nasa loob ng file. Platform independent. Katulad nga ng motto nila ng WORA o write once, run anywhere. Secure din siya dahil gumagamit sila ng bytecode na kailangan ng verification at built-in security manager nila, which is yung Java Virtual Machine na ginawa nila sarili nila. Robust rin siya kasi maganda ang memory management nito at maganda rin ang handling. Reliable siya at onti lang ang kinukuha nitong memorya. Multi-threaded siya kasi nakakapag-paraan ito ng multiple na mga lines ng code o task sa likod habang ang una mong o ang program mo ay nagra-run ngayon. Ito naman ay portable kasi nga ang WORA. Kailangan mo lang ang system nila sa isang device o platform para i-run ang kahit anong code nila na ilalapag mo or itatransport mo sa platform na yun. High performance rin siya kasi gumagamit siya ng just-in-time na pag-compile para mas mabilis ang execution speed. Salamat rin to sa Java Virtual Machine. At distributed to. Ang Java ay libre para sa kahit ano. Kahit kanino, libre ito. At pwede mo gamitin agad. Dynamic rin siya kasi naglo-load siya ng mga class o yung object na sinasabi. Sa pag-run mo o pag-play mo ng program mo. At nag-a-adapt to sa bawat change na ginagawa mo sa mismong code. Architect neutral naman siya kasi ang Java bytecode na ginagamit nila sa bawat file ay pwede mo gamitin kahit sa ang platform. Sa webman or standalone na aplikasyon. Interpreted din siya. Dahil ang Java code ay ina-execute ng Java Virtual Machine, kailangan mo ng Java Virtual Machine para i-encode at i-interpret para makakuha ka ng output. Wala nang ibang machine or system na pwede magbasa nito unless
built from the ground up. Ito naman ang Java program cycle o ang Java life cycle. So magsisimula ang code mo sa code nakalagay dyan. Then ita-transfer mo to sa Java or gagawin mong source file na nababasa ng Java. Then gagawin to ng Java compiler. Sa loob ng Java compiler, i-convert niya to sa bytecode or .class na file. Ilalagay niya rin to sa library ng Java para ma-access mo ulit. Then, sa bytecode na yon, ibibigay naman sa Java Virtual Machine or JVM. Sa JVM, ito naman, i-read ang instructions o yung code mo. Then, bibigyan ka ng output. Sa operating system mo naman or yung monitor mo, ilalabas na ang output. Yun ang pagdaloy ng program sa Java. Ang dalawang type o dalawang uri ng Java program is applet or application. Ang applet, nakikita nyo dyan, nagra-run sa loob ng web browser. Ang application naman, nagra-run gamit ang Java Virtual Machine o JVM. So pagka run mo ng code mo, automatically magpa-pop up ang application, while ang applet embedded into a browser. Thank you, that's all for listening po. Ngayon naman magko-code tayo. So gagawa muna tayo ng bagong code. So click new, click Java class. Tapos sa mga pangalan, dapat tama at unique ang pangalan para mas madali mahanap at mas madali ma-recognize ng Java. So ayan. Mauna ang class type. Sa bawat file mo, mauna dapat ang class type. Katulad ng public. Pwede yan maging public, static, void, at yung tatlo lang yun. Ito type natin dito. Public, static, void, main. Ang main naman, ito ang method ng pagsulat mo ng code mo. So, ang nakalagay sa atin, string arguments. So, nakikita nyo na, auto fill in siya or suggest dahil gumagamit ako ng Java oriented na program. So, para sa una nating string, mag-print tayo ng hello world. So, dito type lang natin .out print ln para hindi na kailangan ng then type kailangan mo ng parentheses and then kailangan mo rin ng ito. Then sa loob itatype mo na kung ano ang gusto mong i-print tulad ng hello world natin. Then sa dulo para i-read ng Java kailangan may semicolon. So ayan na. And then pag click natin ang run dito sa taas, mag-output siya. Ayan na yung output. Hello world. So, ang naming, dapat exact ang naming natin. So, pag binago ko tong hello world, pinagdan ko ng lowercase w, hindi na magra-run to ng maayos. As you can see there. So, ayan na. Class hello world is public should be declared as hello world. So pag hindi nag-match ang name or object sa class,
or yung package, hindi gagana si Java. Kasi exact siya. At yun lang po.